totoong beauty pag bagong gising. Kagandahan. Kagandahan, oo. So, kagigising mo lang po, ma'am. Hindi pa ako kayo nag-CR? Wala pa. Akala ko, direct pala yun. Kasi akala ko yan. Akala ko po sige, ay pwede ka po muna kapag halimbawa. Mag-CR ka po muna, ma'am, kung gusto ninyo. Sige po, baka iihi po kayo dyan. Mahirap na. Kaya nga po. Sige, wait lang. Ano lang. Okay, sige. Ilang ano lang. Okay. Oo. Sige po, ma'am. Ihi po muna. Nasa Riyadh po kasi siya, no? Kagigising lang, hindi pa ho na kahit ihi, no? Wala pa ho. Kaya hintayin lang po natin, ha. Standby lang po sa mga listeners natin, viewers. Mahirap naman po yung mahirap naman po yung baka ba mamaya bababahain po tayo dito ng ihi. Lahat tayo mapanghi. Basta ho pag PM po ninyo dito sa programa natin, kung mayroon na pong naka-standby na kunyari lalaki, ito po yung edad niya at nag-PM ka, match kayo ng edad, automatic po yan, no? Kayo po yung tatawagan natin. Hindi na po kailangang hintayin pa yung oras o next week o ganon. Basta on the spot, tatawagan po kayo, no? Kung available po kayo. Pag PM mo na naka-live, dapat live po kayo mag-PM, ha? Sir Mario, pang ilang sali nyo na po ito, sir? Pangalawa, sir. Pangalawa na. Apo. Madam, sigurado ka, nakahugas ka, hindi? Hugas ka? Ala. Ha? Oo. Sige. Wala ho kayong asawa dito po sa may Pinas? Wala po. Matagal na ako hindi man ng asawa. I think 2019 nung ako nag-abroad sa Kuwait. Argoy. Hindi man ako. Sige. Ito si Mario, pang ilang sali nyo, sir? Pangalawa na, no? Yes, sir. Hindi kayo nag-igihan ng una? Wala. Okay. Usap po kayo ni Miss Marites. Timer. Pasok. Ma'am. Hi. Ilang taon ka na? 44 na ako. Ikaw? Nagpa-41 pa lang nitong July. Oh. Taga saan ka sa atin dyan sa Pinas? Isabela. Isabela. Okay. Ako yung Mindoro. Mindoro. Nagbibiyahe din ako ng Mindoro nun, ah. Saan sa Mindoro? Occidental. Oo. Ilang buwan din ako doon. Oh. DepEd kasi ako. Work? DepEd. Anong work mo? Ha? Gumagawa kami ng upuan ng eskwelahan. Construction. DepEd mismo. Ilan anak mo? Dalawa lang. Ikaw, ilan anak mo? Dalawa rin. Yung panganay ko is 23 and 14. Parehas. Yung panganay ko is yung panganay ko is yung graduate na siya. I mean tapos na siya. 1 year pa sa akin yung panganay ko. Yung pangalawa? Ngayon is grade 10. No, parehas din yung pangalawa, grade 10. Lalaki? Same boy. Girl and boy naman sa akin. Ano pa lang hanap mo sa kwan? Kaya sumali ka rin. Kaya sumali ka rin. Nakikita ko kasi nanonood ako kay DJ Jel lagi na masaya. Parang gusto kong magkaroon ng mga kaibigan. Gusto kong magkaroon wala, ayos lang. Pero sa totoo sa naghahanap?
Sintro po kayo sa camera, sir. Sintro po. Kasi 6 years na rin po kayong hiwalay sa asawa, ma'am. Hindi po kayo nagka-boyfriend. Sa Maraming namang nanliligaw, pero siyempre may classification. pag hindi rin naman mabuti, bakit pa magbo-boyfriend tayo? Di wag na. Okay. May mga nanliligaw, hindi maiwasan. Anong hanap mo sa isang lalaki ngayon? Responsible, mabait, kasi walang bisyo. Mayroon pa ganong lalaking gano'n. Yung hindi ho nananakit ng asawa, gano'n. Sinasaktan po ba kayo ng asawa nyo dati? Sinasaktan ka ng asawa nyo dati, ma'am, no? Siloso. Ayoko nang siloso kasi. Dahil sa nagsiselos. Okay, mahirap kasi pag maganda Pag sisilusan ka talaga Lalo na kung kamukha ng artista, no? Kung kamukha ba ng artista, di pwede nang magselos. Hindi Ilang taon nga na? 41. 41 na. Nagpa-41. Ilang taon ka na dyan sa Riyadh? Magto 2 years lang. Bago lang. Bakit dati sa Kuwait ako before 2019 hanggang 2022. Doon ka nga rin nagtagal. Doon kami naghiwalay ng aking asawa. Marami na nangyari. So, ganun talaga daw pagka nag-abroad ka, masisira ang buhay. Siya naman yata yung may gawa. Siyempre tayo kahit wala namang babaeng di nagnais ng magandang buhay. Para lang sa pamilya, pero wala. Ganon talaga ang buhay. Mahirap dati noon. Ikaw, ba't kayo naghiwalay ng iyong asawa? Kasal ka ba? Kaso lang, kasal kami sa West, kaso siya naman ang unang nagkwan. Nagloko. Ba't nagloko? Nagloko. Silosa din? Mayroon kasi pag... Hindi naman. Kaso kwan siya. Parang may kwan siya, may gusto siya na gustong kunin sa iba. Na hindi mo may bigay. Baka gusto niya makalima. Ikaw, kaya mo lang 2. Hindi naman. Yung kanya. About sa kanya, sa pera siguro. Pera. Hindi kontento Ako nung ako hiniwalay ng aking asawa, ako lang nagtaguyod sa mga anak ko. Pero siya naman kasi gano'n ko siya. Siya naman nagkakon sa mga anak namin. Susustento. OFW din asawa mo? Diyan din sa Saudi. Ewan ko saan banda dyan sa Saudi. Okay. Ako sa Riyadh. Hindi ko talaga alam na pag sumali ka, direct na tatawag agad. Okay, yung pala yun. Lagi ko napapanood si DJ nung ako nasa Kuwait. Yung parang nilibangan ko na manood sa kanya. Para maaliw ang akin yan. Ako, ganun din. Lagi ako nanonood ako ng DJ. Ngayon, saan ka ngayon? Nasa inyo? Dito sa Isabel. Cagayan. Family driver din ako. Off duty kasi kaya ako. Nakasali ulit. Okay. Sa akin naman, wala nang problema ko. Ako ang nag-ano ng oras kung kailan ko gustong gumili. Kasi yung bata, nasa akin tuwing gabi. Ikaw nga rin ang amo dyan,
Na hindi, gawa ng bata, ikadais ko. Hmm. Wala suklay-suklay. Maganda ka pa naman kahit walang suklay. Maganda. Maganda. Maganda kahit iniiwan, ano. Ganon talaga. Parehas lang naman tayo. Umiiwan. Walang perfect kasi. Kaya nga, yun ang hirap. Paano nga rin pagka nanligaw ako sa'yo, may pag-asa ako sa'yo? Sabay gayon. Sabay gayon agad, ano. Oo ah. Kasi marami ka mukha yung maliligaw, ma'am. Hindi maiwasan. Kaya Pero nga eh. hinahanap nyo pa walang bisyo, responsable, hindi na nanakit. Dala na kasi. Dala na. Nadala na. Bisyuhan po yung mga manliligaw mo. Dala na pag maraming bisyo. Mm. Wala naman problema kung halimbawa may mga anak tapos magkakasundo naman. Mm. Pero yung magkaroon ng bisyo, nako, super. Wala naman ang bisyo. Dala sa ulo. Kaya naman dala sa ulo. Sabi ko, pag halimbawa mag-aasawa ulit, siyempre, isipin mo na yung magiging Ibig mo buhay sabihin, mo habang ibig sabihin yung mga manliligaw mo, wala ring matino, ma'am? May mga bisyo din? parang, ano lang, nadala lang ba ako? So, parang, hindi ko maintindihan sa sarili ko na saka na lang. Kasi priority ko muna yung mga anak ko. Nagpatayo ako ng bahay para sa amin mag-iina nung ako'y nag-abroad. Ipinokus ko na lang yung sarili ko doon. Ay ngayon siguro kailangan mo ng sarili naman ang intindihin. Oo Ilang taon na nga po yung bunso mo, ma'am? 14 na po. 14. Malaki-laki na. Pwede pa sundan. Ano na siguro, parang ayoko na magkaanak din. Ang hirap magpadede ng bata. Ang hirap magpadede. Ang hirap bumili ng gatas. Mahirap doon magpadidi. Ibaba mo lang naman yung damit mo. O, didi na. Hindi ako nag-ano, sa bote ako nagpapaano, kaya ang hirap. Magastos, oo. Ano kasi? Ba't kasi ang damot-damot mo? Si mister mo ayaw niya magpa-breastfeed ka? Ayaw po niya? Dalawa naman talaga yan eh. Para yun sa tatay, yung isa para sa bata. Ba't di mo pinapadidi yung bata? Ba't sa buti? Ganon talaga, no? Ano, DJ? Ganon talaga, no? Ay, anong permanent mong work ngayon? Family driver. Diyan din sa Bella. Oo, pagka biyahe kayo Manila, pagka walang biyahe, nagpapasada ng tricycle. Good job. Pagsisikap naman lang. Biyahe ulit kami bukas sa maga. Sa Manila ulit. So, hindi ka nag-i-stay dyan sa inyo? Nag-i-stay din ng ilang araw. Pagkagaling biyahe, uwi dito. Ang Isabela ba, ano yan? Yung province ba din yan? Province din. Pero kasi malapit na maging city. Kasi kompleto na lahat eh. Isabela. Lapit kami, tawid dagat kami bago makarating tapos sa Batangas.
Saan ka nga Batangas pala Port. nag-work dati? Saan ka nag-work dati sa ano? Ah. Doon sa Mindoro. Bali, kwan ako noon. Bali, ano bang tawag doon? Bali, nagde-deliver kasi kami ng kwan doon, ng upuan ng mga school. Anong DepEd. anong lugar? Oo nga, anong Hmm. lugar? Doon sa Occidental. Occidental Mindoro eh. Ang pinagpunan namin doon sa Ka-Oriental. Dalawa. Mm. Nagkuhan naman kami doon ng mga, nagtatagal kami ng mga 3 months noon doon. Natawa talaga ako pala. Hindi ko akalain talaga na. Akala ko pag halimbawa nagsumali ka kay DJ, tapos yung parang okay, bukas pwede ka nang sumalang, yung pala diretso. Diretso na. Diretso. Buti na lang nagising. Ibig sabihin kasasali mo lang kanina? Hindi, nag-chat ako kagabi. Tapos kaninang umaga, kita ko may chat din. Sabi niya, may nakausap ako, tapos diretso pala yun. Okay lang. Bigla nakangarap ah. Wala mo nang hila-hila mo sana. Pwede ba uuwi ka na niya? Malapit ka na umuwi niya. Malapit ka na umuwi. I think December. Oh, December siguro. Diretso ka na rin sa Mindoro? Of course. Mag-ano pa ako sa Manila. Pag naman nauwi, diretso agad. Ano po? Walang nasundo sa akin, diretso na lang pauwi. Ano po pala yung trabaho nyo dyan, ma'am, by the way? Ano po, nani ako, nag-aalaga bata. Ngayon po wala. Rest day mo? Tulog. 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 Bali, stay in po kayo dyan, sa bahay nila mismo. Stay. Kaya pala tulog. Naman mga amo. Kaya pala tulog ka na rin ganitong oras. Alas 11 na po dyan, di ba? Wala pa, 9. 9 pa lang? 9:19, okay. 9:19. Hindi ka pa gising? Hindi ka pa bumangon pala kanina? Oo. Bago nung natawag ka, saka lang akong bumangon, DJ. Kaya ako hiyang-hiya. Nahiya ako. Ba't ka nahihiya? Anong kinahihiya mo, ma'am? Saan ka nahihiya? Nahiya. Sa akin? Nahiya ako. Sa akin ka po ba nahiya? First time kong tapos mapapanood. Bahay mo ba yan? Ano nga palang pangalan mo? Mario. Mario. Super Mario. Yung nakausap nyo po pala dati, sir. Ibig sabihin, DJ, padalwa na niyang sali yan. Pangalawa na. Hindi nag-improve? Bakit hindi nag-improve? Gusto naman niya gusto naman niya ipatayuan ko na ng bahay. Oha. Hindi, niligawan niyo po ba? Masyallah. Naging kayo? Hindi naman pumasa. Hindi ka naman pumasa? Hindi. Kasi po, anong hinahanap? Nahanap niya yung may kaya. May kaya? Yung kaya siyang patayuan ng bahay agad. Yung anak niyo po, kaya sa buhay. yung asawa niyo po dati, 'di ba, iniwan din kayo, naghanap din ng iba na may kaya. Bakit? Bakit po dati ano po trabaho niya at hindi niyo maibigay yung pangangailangan niya? O ano siguro baka Okay naman kami nung di wala pa sa abroad. Nung nag-abroad lang.
Doon na siya nagsimula. Kaya nag-abroad siya dahil kulang kayo, ganon. Nakukulangan. Kasi mga babae kasi maraming pangangailangan yan. Make-up para di mamukhang losyang. Lipstick. Si ma'am, kita mo nag-lipstick pa kasi kanina mo. Hindi naman lahat ng babae siguro ganun. Pero syempre, iniisip din ang magiging buhay, lalo para sa mga anak. Syempre, maghahanap siguro para sa akin. Babae din ako, siguro ganun din siguro. Pero depende kasi kung mahal mo naman ang isang tao, why not na hindi mo naman maintindihan? Di ba? Importante ka mo nagsisikap. Kahit walang-wala, basta may pangarap ka mo. May pangarap sa buhay. Mahirap kasi pag wala kang pangarap sa buhay. Ano mo naman yung walang-wala na nga, tapos parang andyan lang, nakamukmuk, kuntinto na lang kung ano meron dyan, nakaya na naman maggawa ng ganito, di ba? Hanap ng paraan. Ang babae lang ang magsisikap. Ay, iwanan mo na nga pag gano'n. Hindi, nung nandito naman siya, ako naman lahat nagtatrabaho. Bigay ko naman lahat. Bigay mo lahat. Bakit? Hindi ka ba makahanap dyan sa inyo? Diyan sa Isabela? Di ba madami naman dyan? Wala rin. Mahirap din dito. Mahirap din maghanap. Talaga naghahanap pa. Anong year po ba siya pumunta ng abroad, Sir Mario? Ay, 2017. Tapos hindi na ho kayo naghanap? Di pa ho kayo nakahanap sa 2017 mula po nun? Wala. Kinuhan ko kasi yung mga bata, yung dalawang anak ko. No? Yun ang pinakang ununa ko kaysa sa sarili ko. Okay. Para makatapos sila sa pag-aaral. Bakit? Wala bang sustento asawa mo nung iniwan kayo? Nagsustento siya kaso wala magbabantay sa mga bata kasi. O sabali, nagbabantay po kayo ng mga anak ninyo? Kasi nung yung bunso ko, grade 1, tapos yung panganay ko noon, grade 8. Kaya, ang ginawa ko, priority ko muna silang dalawa. Ngayon? Ngayon malalaki na, pwede na maghanap. Eddie, wow. Eddie, wow. Sadya, gano'n naman talaga ang magulang. Wala kang hinahangad na iba sa mga anak kundi makapagtapos. Oo, makapagtapos lang sa pag-aaral. Kaya nga din ako nag-abroad para sa mga anak. Lalo na ngayon. Graduating ng panganay ko, 1 year na lang. Good job. Anong course ng anak mo pala? Management accounting. Yung ko kasi ngayon ay 1 year nang may work. Pero suportado ko pa din sila. Kasi nag-asawa na siya, hindi pa siya nakaka-graduate. Nasa Kuwait pa ako, parang nagli-live-in na sila. Itinanggi nila sa akin kasi nag-work pa, nag-aaral pa siya. Pag uwi ko, siyempre masakit para sa akin kasi iginapang ko siya sa pag-aaral. Kahit sa kanilang ama, wala namang support. Ako lang. So, masakit. Pero natanggap ko na rin kasi mabait naman yung aking manugang. Ngayon, 3 lang sila sa bahay. Ako din nagpapaaral. Ikaw rin lahat? Sa akin, binantayan ko pa. Magsi-second year college pa lang yung aking manugang. Yung panganay ko, binantayan ko kasi. Binantayan? Stricto, hatid sundo. Babae ba? Babae? Oo. Babae. Ako ayoko dati kahit lalaki yung anak ko kasi nga nag-aaral ka pa, bakit nag-asawa ka na agad? Wala ka pang trabaho. Tapos
saan? Hindi sa akin sasandig. Eh, wala pa naman silang anak. 3 years na silang nagsasama eh. Wala pang anak. Bakit mag-gusto pa nila makapagtapos sa pag-aaral? Kaya sinusuportahan ko. Sabi ko, patanda ako sila bago pa lang susulong. So, talagang ang gusto ko sa makapagtapos sila. Huwag makagaya sa akin kasi hindi naman ako nakapagtapos. Pares naman. Nagtapos na. Ano lang ba naabot mo? Ano lang. Nakarating naman ng college. Buti ikaw college. Hindi lang nakagraduate. Nag-asawa na kaagad. Pwede mo masisisi yung anak mo, ma'am, kasi may pinagmanahan kasi. Ano? Hindi mo masisisi yung anak mo. May pinagmanahan din naman kasi. Ayo. Nagtuwa nga nag-asawa agad Ay, nako. Pero ngayon stable na. Kaya nakakapag-aliw-aliw na sa buhay. Stable na siya. Basta ang hinanap ko sa isang lalaki is responsible. Marunong sa pamilya. Hindi manluloko. At syempre, dapat inuuna ang pamilya. Ang hirap kasi DJ maghanap ng na makakasama sa buhay. Baka magkamali lang tapos maghihiwalay din naman. Parang ang hirap. Nakatakot uling magmahalan. Magmahal talaga. Kasal ka rin? Oo, kasal. Kasalin. Mahirap. Mahirap kung meron naman na siya. Nag-asawa naman na siya. Hindi siya nag-asawa. Wala naman sigurong papatol sa tamad di ba? Wala talaga. Pagtamad ay walang papatol. Tapos nasa iyo lahat ang bisyo. Ano yun tayo? Kulang pa sa iyo yun. May bisyo pa. Kulang pa sa... wala nang trabaho. Saan yung kumukuha ng pambisyo niya, ma'am? Ewan ko sa kanya. Nung ako nag-abroad, lahat halos ng aking ipinapadala ko sa kanya. So, hindi ko naman alam na nagbibisyo pa siya. Kasi ang mga kapatid at magulang ko hindi naman sinasabi sa akin kasi natatakot silang mag-isip ako. So, walang nagsabi sa akin. Pinagbabawal na bisyo? Kasi baka mahina daw ako sa problema. Hanggang sa ko yung aking panganay na sabi niya mawawalan ka mama ng anak, sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit? Doon ko lang naunawaan na doon pa mismo sa pamamahay namin nagsusugal, tapos sa gabi nagliinom. Wala siyang time na tumawag sa akin. Tatawag man yung wala pang 5 minutes, siya pa yung magagalit. Hanggang sa yung aming mga may alaga kasi mga baboy, ibininta niya ng ibininta imbes na tulungan niya ako sa pagpapakamoy. Wala. Lalo lang niya akong idinam. Nagalit ang aking inay. Sabi niya, nagpapakahirap ang asawa mo, ganyan ang ginagawa mo. Wala lang. Hanggang sa parang nagkaroon ng hindi masyadong magandang pag-unawaan yung mag-ama. Ayun. Dahil naawa sa akin yung aking panganay. Nagkaroon sila ng alitan. Nag-away Tapos sila ang mag-ama? ginawa niya, binigyan niya yung aming mga alagang hayop. Kahit sabi ko, wag magtira ka naman. Kung gusto mo pa kung anong maging maayos ang buhay natin, wala lang.
Tapos parang sinulsulan ng mga kapatid. Yun, umalis ng bahay hanggang sa humingi ng mga kapatid kung pwede daw magbalikan para ano pa, ay inubos na niya lahat. Kasi pinabayaan niya mga anak, saan ka pa? At least nahanap mo yung Iyak lang sarili ako mo. ng Nahanap mo sarili mo. Kahit wala siya, natuloy mo yung pangarap mo. Bumangon ka. Ang importante po dyan, ma'am, hindi ka na... Mas maigi pa, DJ. Mas maigi pang walang asawa. Kasi lahat ng yung pinangarap ko dati na buhay, na-achieve ko naman lahat. So, bakit kailangan ko pa siya? So, dapat yung makasama mo sa susunod, yung hindi ka na ano... Kaya nga ang hirap maghanap ng magiging partner mo ulit. Kasi buong buhay ko parang umikot sa kanila. Nagsama kami, I think, 18 years. 18 years. Bago pa ako nalinawan ng isip. Yung pala, mas maigi pang maging single. Lahat ng mana mo sa mga anak, maibibigay mo. Kasi noon, kahit damit na mga ko, halos pag gusto kong bilhan, hindi ko halos mabilhan. Nagagalit, gano'n siya. Pero sa bisyo, ay okay lang. Hari yun. Hanggang sa natuklasan ko din noon, nung ako'y nasa Kuwait, parang gusto kong magpamatay tumalon sa second floor. Kasi ang hirap, sabi ko, kawawa mga anak ko, walang mag-iintindi. Tapos, kaya ko din. Nakakaya din. Tapos, nung nagising na lang ako sa isang umaga na parang suklam ako sa asawa ko. Na, bakit ginawa niya yon? Hanggang sa yun, umuwi ako, nagkasakit ang aking inay. Ang mga kapatid ko, ang inay ko matanda na, sabi ng aking inay ay magdesisyon ka para sa sarili mo. Nagising ako, hindi ko na pala kailangan ng asawa, kaya kong buhayin. Guys, pabigat pa nga eh. Pabigat? Anong pabigat? Oo, pabigat. Ay, sobra. Ambisyo kasi sisira talaga sa imbes na halimbawa ibibili na lang ng pagkain ng mga anak mo. Hindi. Wala lang. Ang sobrante siguro, milyon siguro, pwede. Siguro, padala mo. Oo. Pinapadala ko lahat dati. Akala ko ayos lang pala yun. Wala pala. Wala pala. Pero 1 year lang na, 1 year ko lang na nagising ako sa katotohanan. Sabi ko sa kanya, hindi na ako magpapadala sa'yo. Sabi ko ganyan kasi gusto kong magpatayo ng bahay. Ipapagiba ka ko yung bahay natin at para maging maayos lalo. Hindi siya pumayag. Kasi siguro aanuhan ng ego. Sabi ko, hindi. Kaya nga ako nag-abroad para sa atin. Ay, wala. Yumabang. Ikaw ba naman padala mo? Parang sumarap ang buhay. Parang, kaya yun. Sabi ng aking anak. Sa anak ko na pinadala ko dahil noon ay 18 na siya dati. 18. Sabi ko, anak, tayo na lang magplano. Yung aking panganay, I think bago pa lang siya magka-college noon. Tapos, mayroon namang, sa pamangkin ko, mayroon siyang, anong tawag doon? Yung bilihan lahat ng paggawaan ng bahay. Ang ginawa ko, hardware. Hardware. Tapos ang ginawa ko, inipon ko doon yung pera na pinapadala ko. Sabi ng inay ko, anak, kahit hindi mo bigyan ng mga anak mo, nandito naman kami. Sabi ganyan. So, ang liit lang ng allowance nila. Tapos sinabayan ng pandemic, di ba? Nag-pandemic.
Ayun, nakaipon ako, awa ng Diyos. Hanggang sa yun, na paayos kong bahay namin, lote namin. Bless, lahat ng napangarap ko dati sa buhay. Plus, natupad mo na. Oo, awa ng Diyos. Isa na lang, dalawa pa pala. Yung bunso ko, grade 10 pala. Sabi ko nga mag-aaral kayo ng maayos. Alam mo natutuwa ako kahit hindi ko sila kapiling, yung bunso ko. Kasi medyo may pagkabading. Dami niyang talented siya. Ano siya, yung magaling kumanta, nag-tutor siya magsayo. Kahit hindi ko na nagabayan sila. Oo, sumali sa sa singing contest nung nakaraang piyestahan sa amin. Aba, siya yung winner. Number 1? Winner siya. Alam mo ba, binili niya ng mga gamit yung kanyang mga pinanalunan. Tapos nag-tutor siya ng mga sayaw. Hindi ko na naging problema. Kumikita na siya. Sa akin, mama. Oo, ganun. Sabi niya sa akin, mama, pag ako malaki na't nakatapos, hindi ka na mag-a-abroad. Kako, inshallah. Oo. Sana nga. May kapalit ka na. Nakakapagod na. Ha? May kapalit ka na. Hindi ka na magtatrabaho pagka gano'n. Sana nga. Sana. Siguro. Ang dami. Ang hirap. Pagod na rin ako. Nakakapagod. Uyat. Pagod. Dito mo mararamdaman kasi sa abroad ang hirap talagang hindi mo naranasan sa Pinas. Oo. Ilang buwan na lang naman na uwi ka na. Oo. Siyempre, kailangan ulit Oo nga, ilang Pasko na din na hindi Hindi ka nakauwi. nakakapasko sa atin. Oo. Isang beses ko naman silang nakapiling. Pangalawa na siguro ngayon pagka-uwi. Saan? At kompleto na yung pamilya. Kasi mag-asawa ka na, ma'am. Kulang na asawa, no? Kahit ngayon po ba, hindi nagbabago si Mr. ni ma'am? Ganun pa rin yung ugali niya? Bumalik ako ng 2022. December ata yun eh. November. Tapos, hindi pala, yung June. June kasi namatay ang aking inay, umuwi ako. Aba, pumunta sa bahay. Pumunta siya sa bahay, hindi malanag, sorry, patawad sa mga ginawa niya. Wala lang, gusto niya bumalik, sabi siya. Yung sinusumbatan ko siya, bakit gayon? Wala lang. Sabi niya, pera lang daw. Pera lang daw. Sabi ko, pera? Ang hirap nga kitain ng pera, tapos gagastusin mo lang kung saan-saan. Ay, pera lamang yun, sabi niya. Sabi ko, akin na lahat yung mga binigay, lahat ng winoldas mo, ibalik mo. Wala, mataas kasi yung pride. Kaya, bakit kailangan pa? Hindi ko na kailangan asawa siguro. Kung magkikita ako ng lalaking, hindi naman perfect. Magiging maayos. Why not na hindi mag-asawa? Basta may pangarap at saka walang bisyo, no? Pero kung mayaman talaga yung mapapangasawa mo, okay lang na magbisyo siguro, Kung milyonaryo naman, mama. Maraming negosyo sa no? Saka ka magbisyo. Oo. Kaya nga yung magiging siguro nadalaan naman din ako. Yung naging ng buhay. Kasi bago naman ako nag-asawa, siguro parang siya lang yung pilian kasi ako dati sa magiging asawa. Siguro nakuha ko sa gwapo, sa tindig. Kasi nung mga dalaga ako, hindi ko naman naranasan ang hirap.
Akala ko ganun lang ang buhay. Yung pag nakita ka ng gwapo, maganda ang tindig, parang artistahin. Dahil sabi ko, hindi ako mag-aasawa ng kung sino-sino lamang siguro. Siguro ng Diyos. Bigyan ka nga ng asawang ayun. Hanggang sa nagising na katotohanan ay ganun pala ang buhay. Na, pag nawawala ng gatas dati ang aking anak, nag-iiyak ako. Sabi, inay, walang gatas ang bata. Inay, tatay, nung banga hindi ko na mabili ang gusto ko. Kahit iskinol, hindi makabili. Bakit gayon ang buhay? Yung sanay ka sa alban tapos bigla kang ang hirap. Sa totoo lang. Tapos, kasi nung dalaga ako sobrang alwan. Siguro binigyan din ako ng Diyos para magbago ng ugali. Kasi suplada, hindi ko maintindihan. Akala mo kung sino, ganun. Siguro natuto din ako. Na lahat ng trabaho kailangan malaman. Sunod sa luho ka siguro nun, no? Ha? Yung dalaga ka, sunod sa luho ka. Nakukuha mo lahat. Oo. Medyo sa kapatid, sa magulang. Kaya nung nag-asawa, medyo hirap. Tapos hirap ng buhay. Then, siyempre, magulang laging andyan. Nakabantay palagi. Sige, no? Tuloy-tuloy lang ang usapan ninyo sa off-cam. Sige po. Maraming salamat. Good luck sa inyo. Salamat. Bye. Salamat, DJ. Bye-bye. Oras natin 43 minutes after 2 na ng hapon. Oras dito sa Pilipinas.